Ilang araw matapos ang sunod-sunod na krisis sa China kung saan ninatake sila ng bagyo at buhawi, abay tila matindi ang naging galit ng kalikasan sa China dahil hindi pa man nakakabangon ang mga nasalanta ay isa na namang bagyo ang muling humagupit sa China. Matindi naman ang galit ng mga mamamayan Pilipino sa kanilang gobyerno dahil pinabayaan lamang umano sila matapos gumawa ng mga propaganda video ang kanilang gobyerno. Alamin na buong detalye mamaya. Habang sa Middle East naman ay muli na namang binomba ng Amerika ang Iran. Yan ay bilang gante sa panibagong atake na ginawa ng Iran sa isang commercial vessels. Kaya ngayon ay umabot na sa 300 target ang winasak ng US forces sa Iran. Ang China ay nahaharap sa isang bangungot sa panahon ngayon dahil nakaraang linggo lamang nitong July 7 ay nakipaglaban ito sa brutal na hagupit na bagyong Maisak na huminto sa timog ng China kung saan napinsala ang rehiyon ng Guangxi, partikular sa Naning tulad ng pagbuho ng dam, pag-apaw ng mga ilog at paglubog ng buong bayan na sinabayan pa ng isang matinding buhawi. Ngunit tila hindi na lumiwanag ang kalangitan ng China dahil kahapon, July 7, abay isa na namang malakas na bagyo ang muling humagupit sa China. Ito naman ay ang bagyong Bavi o tinatawag sa Pilipinas na Inday. Mula sa Guam ay nakita ang bagyong ito na tila tutumbukin ito ang Pilipinas. Kaya naman ang mga Pilipino ay pinaghandaan ang pagdating nito. Ngunit paglagpas nito sa Guam, sa awa ng panahon ay lumihis ito patungo sa pagitan ng Japan at Taiwan. Kaya naman ilan sa mga bahagi ng Taiwan ang napinsala pati na ang ilang mga isla ng Japan. Nagtuloy-tuloy ang bagyong Bavi, kaya't ang joint exercise ng mga barkong pandigma ng China at Russia ay napurnada dahil tutumbukin mismo ng bagyo ang exercise area ng dalawang magtropa. Hindi umina ang bagyong Bavi at tuluyan itong hinampas ang China. Ito ay isang walang humpay at sunod-sunod na pananalasa sa China na nag-iwan ng milyong-milyong tao sa isang estado ng emerhensya ngayon. Dumating ang bagyong Bavi, dala ang hangin na may lakas na 144 kilometers per hour. Mas malakas kaunti ang naunang bagyong Maisak na may lakas namang 150 kilometers per hour. Dahil dyan ay napilitang lumikas ang milyong-milyong tao sa lalawigan na Zhejiang at lungsod ng Guangzhou. China has evacuated nearly 2 million people ahead of Typhoon Bavi's landfall. 100,000 people were evacuated in Beijing alone. Isa pa sa ikinakatakot ng mga mamamayang Chino ay ang pagkasira ng isang farm dahilan naman upang makawala ang daang-daang mga ahas, kabilang dito ang mga kobra. Sa unang bagyong dumating sa China ay marami ang namangha dahil sa kanilang ipinakitang kakayahan sa mga rescue operation dahil sila ay gumagamit ng mga drone na kayang magbuhat ng mga tao. Bukod pa dyan ay gumagamit din ang China ng mga tactical motor bridge na kayang magdala ng mga sasakyan at tao na maging si spokesperson Mao Ning ay ibinida ito. Dagdag pa dyan ang mga China PLA o People's Liberation Army na abay kumakain habang umuulan at may pa-formation pa. Talaga namang nakakamangha mga kabayan. Dagdag pa natin dyan ang mga PLA na hinarang ang ilog o agos ng tubig. Pwede pala yun.
Pero sa kabila niyan, ngayon ay matinding galit naman ang nararamdaman ng mga mamamayang Tsino dahil iniwan na umano sila ng mga PLA. Ayon sa report ng mga sibilyang Tsino sa kanilang mga social media ay tila pumunta lamang umano sa lugar ang mga militar at saglit na gumawa, kumuha ng mga video at kalaunan ay nagsilayasan na. Sa makatuwid ay isa lamang umano itong propaganda ng China upang ipakita sa mundo na mabilis ang kanilang aksyon at may kagamitang mahalaga sa mga rescue mission. Abay grabe, kupal pala talaga mga kabayan. Sa bagay, ugali na kasi talaga ng gobyerno ng China na gumawa ng mga propaganda video. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng Iran at Amerika, nagbanta si Trump sa Iran na ipagpapatuloy nito ang pag-atake kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Sa takot naman ng Iran ay inanunsyo nito kahapon na bukas na umano ang Strait of Hormuz, pero kasunod niyan ay isang tanker ang inatake ng Iran. Kaya't bilang tugon sa ginawang yan ng Iran kagabi ay muli na namang binomba ng Amerika ang Iran. Ayon sa report, kabilang sa mga tinarget ng Amerika sa Iran ay ang Koranak, Jas, Chabahar, Bandar Abbas at Sirik. At mula sa 140 target ay umakyat na ngayon sa 300 target ang sinira ng Amerika sa ilalim ng direktiba ng Commander-in-Chief upang pahinain ang kakayahan ng Iran na atakihin ng mga sibilyang marino at barkong pangkomersyo na malayang dumadaan sa strait. At sa footage ay sunod-sunod na nagpakawala ng mga Tomahawk missiles ang mga US warship. Wala gaanong maganda-gandang footage ang kuha sa mga impact ng atake, pero gumanti naman ang drone at missile strike ang Iran sa mga karatig bansa nito at kabilang sa mga tinarget nito ay ang Jordan, Kuwait, Bahrain at UAE at makikita ang mga air defense system activity sa Kuwait at Jordan. Incoming. Ayon sa Iran ay nadagdag ang UAE sa target dahil umano sa pakikipagkaibigan nito sa Israel. Pero kapansin-pansin na hindi pa rin tinatarget ng Iran ang Israel, yan ay sa takot umano nito na makialam ang Israel.